Pinagpapaliwanag ng NAPOLCOM ang polis sa viral video ng banggaan ng pampaserong bus at coaster ng PNP na papasok sa EDSA bus lane. Nakatutok si Katrina Son. Mali, polis. Hindi sila dapat pumasok yan. Kumato. Umaani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang video na ito matapos magbanggaan ang isang passenger bus at coaster ng PNP sa EDSA bus carousel. Ang isa pang viral video na shinare din mismo ni National Police Commission Vice Chairperson Rafael Calinisan, kuha naman ng isa sa mga sakay ng bus. Napabigla-bigla kayong pasok. Oo, nakuha pa yung Saka hindi lisensya. nila lane to, kuya. Gamitin na naman yung uniforme nila. Mamadali pa naman kami. Nakunan din sa CCTV ang dalawang bus na magkasunod na tinatahak ang EDSA bus lane northbound. Hanggang ang PNP coaster nag-swerve at lumipat ng linya papunta sa bus lane. Dito na nahagip ng paparating na bus ang PNP coaster. Ayon sa driver ng bus, alas 5 ng hapon nitong Biyernes nangyari ang insidente. Tingin ko po galing po siya sa bonus sa parang inap niya po ako, nag-swerving po yung sakin po ng pulis na yung sa EDSA. Papunta po doon sa busway. Inagawan niya po ako ng linya, kaya po siya nabangga. Pinabababa raw ng pulis ang kanyang mga pasahero. Nagpunta raw ang pulis at ang driver sa traffic sector at kinagabihan, tumawag din sa kanya yung pulis. Sabi ko, ay paano naging ako may kasalanan, bigla po kayong pumasok sa busway. Tumawag po siya sa akin. Ako rin daw po sasagot ng coaster na nabangga ko. Sa payag ng QCPD, nagkasundo na nila ang dalawang panig, pero itinanggi ng bus driver na nagkaaregluhan na. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagsasagawa sila ng administrative review sa insidente. Depende sa resulta ng investigasyon ang ipapataw nilang kaukulang aksyon. Ang NAPOLCOM, inutusan ang pulis sa video na mag-report sa kanyang tanggapan bukas ng umaga. Hindi katanggap-tanggap na may klarong pang-aabuso na nangyari mula sa hanin ng kapulisan. Kailangan klaro at mabilis din ang aksyon. Kailangan ipakita natin sa taong bayan na hindi natin pinapayagan na mayroong pang-aabuso sa hanin ng mga pulis. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Maaari raw maging state witness si Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte kung may magsasampa ng kasong kriminal o administratibo ayon sa isang law expert. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa papel umano ni Ramil Madriaga sa pag-deliver ng perang bahagian niya ng confidential funds ng Office of the Vice President sa tingin ng isang constitutional law expert. Pwede siyang maging state witness sakaling may kasong kriminal o administratibo na ihain sa hinaharap. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na humarap sa House Committee on Justice. Yung sinasabi niya o allegation ng impeachment complaint na illegal na paggamit ng intelligence fund. So, kasabwat siya doon kasi siya nga yung taga-deliver daw eh. Mahalaga rin anya ang pahayag ni Madriaga sa bank accounts na pinabuksan sa kanya kung saan umano't pinadaan ang milyong-milyong piso. Ordinaryong tao pero daang-daang milyon ang dumadaan sa iyong bank account at pinapa-withdraw. Paglilinaw ng isang miyembro ng House Committee on Justice, walang state witness sa impeachment proceedings. He can be considered as blowing the whistle on the Vice President and her colleagues, no? Pagka umabot na tayo sa trial. Ang mga kumontra sa ilang pahayag ni Madriaga, pwede raw kusang humarap sa komite o kaya'y iharap sila ng bise bilang resource persons niya. Nakakabisbaya nga na ayaw pumaloob or sumali sa proseso ng Vice Presidente pero siya at ang kanyang kampo ay tuloy-tuloy naman ang pagbadat sa mga proceedings mismo. Kinumpirma naman ni Ridon sa Land Transportation Office ang mga sasakyang binanggit ni Madriaga na pag-aari niya, pati na ang mga ginamit daw niya sa pag-deliver ng pera. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29. Posibleng maisumite sa plenaryo ng komite ang committee report nito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa May 4. So hindi siya agad-agad maaprubahan. Magkakaroon pa talaga ng debate yan and there will be also time for other members to elicit answers from the chairperson.
Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Tinukoy na isang grupo ng mga dosyante ang mga problemang dahilan nila kaya nauungusan na ng ibang bansa ang ating ekonomiya. One is, we all know this, government corruption. Number two, people were not educated on how to vote for the best citizens to be in government. So it's also an educational problem. So our educational system failed, our religious, cultural upbringing failed, and corruption was nurtured. Ayon kay Jose Luis Yulo Jr., Pangulo ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, kung hindi raw tayo agad kikilos, baka malagpasan tayo ng Cambodia, Laos at Myanmar. Sinabi po yan ni Yulo sa pagtitipong pinangunahan ng CCPI, kung saan tinalakay kung paano mapapalago ang mga industriya at ekonomiya ng bansa, pagpapabuti sa governance, infrastruktura, kalikasan at edukasyon sa bansa. Quick chikahan tayo mga kapuso. SB19 did it again. Pasabog ang performances ng Kings of P-Pop sa kanilang sold-out show na wakas at simula the Trilogy Concert Finale. Pagpapalakas ng musical bond ng ASEAN nations at South Korea tampok sa ASEAN Korea Music Festival na unang beses na ginanap sa Pilipinas. Isa sa mga host si Gabby Garcia at kabilang sa mga nag-perform ang P-Pop boy group na Horizon. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson.